Magandang araw bayang Pilipinas at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba ako nagsimulang magnegosyo. So, itong video na to ay ginawa ko talaga to para makatulong o maka-inspire dun sa marami nating kababayan na gustong magsimula ng negosyo pero maraming rason na bumabagabag kaya hindi nakakapagsimula. So, ikikwento ko sa inyo ngayon yung buhay ko kung paano ako naging isang negosyante. Way back 2014, nagtayo ako ng isang maliit na hardware. At ang pinuhunan ko sa hardware na yon ay 70,000 pesos. Itong 70,000 pesos na to ay maliit ito sa panahon na yon kung hardware ang itatayo mong negosyo. Kasi dapat ang puhunan mo nito ay nag-range ka dapat ng mga 300 to 500,000 at least para maganda ang simula nung cycle ng negosyo mo. Kasi kung mag-70,000 ka, talagang medyo mahihirapan ka nito, halos hindi ka makapagpaikot ng maayos nito kung ganito lang kalit ang puhunan mo. Pero ano bang ginawa ko? Dinagdagan ko na lang talagang sipag, tiyaga, at matinding determinasyon. Kasi ang isang tao naman talaga, kung determinado kang umasenso, baliwala naman yung maliit na puhunan. Maraming ang umasenso na walang puhunan dahil napakalaki ng determinasyon nila. Determinado talaga silang umangat sa buhay at aangat talaga sila sa buhay dahil dun sa determinasyon na yon. Sabihin na lang natin na ginawa ko na lang na 10% itong puhunan ko at 90% ay yung determinasyon ko, sipag at saga ko. So, paano ko ba napalago ito? Sa ngayon ay ang asset ng company ko ay nasa lowest 25 million. So, anong taon ngayon? 2024. So, ilang taon lang? 10 years. Sa loob ng 10 years, yung 70,000 nagawa ko na siyang 25 million. At hindi lang yan, kasi itong 25 million na to, ay nakagawa pa to ng isang company na ngayon hindi ko na i-declare yung asset dito, pero million-million din, multi-million company rin yun na nanggaling din dito sa 70,000 lang dahil dito ako kumuha ng puhunan para maitayo ko yung Saraya Motors Incorporated ngayon na isang company din na umaangat na rin. So, ito na lang muna ang pag-uusapan natin dahil yung 70,000 na to, ginawa ko tong panimula sa isang hardware na kung saan ay ngayon MFR Quales Trading OPC na. So, company na siya kasi nagsimula noon ako na actually wala pa ang permit ito ng mga 3-4 na taon dahil ganun talaga. Hindi naman lahat ng negosyo na sisimulan natin ay malaki. So, understandable naman yan maiintindihan tayo ng gobyerno kung hindi muna natin uunahin yung mga permits natin bago tayo magsimula. Ang importante niyan ay pagka okay na-build na yung negosyo mo, mag-requirements ka na o kumuha ka ng mga permits o yung mga benefits ng tao mo, ayusin mo na pag napalaki mo na yung negosyo mo. Kasi pag nagsimula ka na ang iniisip mo kaagad yung mga dokumento, baka mahirapan ka talaga magsimula. Madugo talaga yung dokumento. Ako sa sarili ko, hindi ako naglalakad ng mga dokumento ko. Meron kaming tagalakad talaga, meron kaming accountant, meron kaming bookkeeper. So, mahirap talaga pag yun ang mga iniisip mo. So, ako hindi ko iniisip yan kasi may mga empleyado talaga ako na yun yung mga hawak nila, may accounting kami. So, pag ganun ang isipin mo, baka negative, hindi ka makapagsimula. So, wag mo munang isipin yun. Ang importante, magsimula ka muna. Pag lumago ang negosyo mo, saka mo isipin yung mga permits mo at sa mga benefits ng mga tao mo. Saka mo lang iisipin yung mga yan kapag napalago mo na yung negosyo mo at napadami mo na yung tao mo. Kasi hindi naman required yun sa mga maliliit na negosyo. So, pero yung mga permits, kung kinakailangan na ni-required ka talaga ng government ninyo or nung city ninyo, kailangan mo nang i-provide yun. Pero, naiintindihan na ng gobyerno natin yan na pag maliit na negosyo, posibleng wala mo ng permit yan. Kasi trial and error yan Paano kung inuna niya yung mga permits niya tapos hindi umunlad yung negosyo na? Di sayang yung biniyari yung mga permits. Instead sana, maidadagdag niya doon sa puhunan niya yun, ang ginawa niya, inasikaso niya muna, so nabawasan yung puhunan niya. Kung saan, nagsimula ka, maliit ng talagang puhunan mo, tapos isinabay mo pa yung pag-ayos ng mga dokumento ng negosyo mo. Saka na lang natin ayusin yung mga dokumento ng mga permits natin, BIR, kapag malago na yung negosyo natin. So, ganun magsimula. Ito, paano ko ba narating yung 25 million galing sa 70,000? Sa loob lang yan ng 10 taon
napakadali lang naman talagang umasenso. Importante lang naman dyan ay magdesisyon ka at kailangan mo talaga magsimula. Huwag mo muna isipin yung mga bagay na tingin mo ay makakapagpabigat sa desisyon mo. Importante magsimula ka, maging determinado ka, maging masipag ka, maging matyaga ka. Yan lang naman ang tatlong formula eh. Baliwala na yung puhunan kung talagang ganun ka kadeterminado. Napaka-importante talaga ng karakter mo bilang ikaw. Kung gusto mo talagang yumaman, yayaman ka kung gusto mo. Doon sa mga kababayan natin na natatakot magsimula, tanggalin nyo yung takot na yan at magsimula kayo dahil yan lang talaga ang pinakamadaling paraan para yumaman, ang magnegosyo.